Welcome sa episode 42 ng Lahat Pwede. Ang number one podcast sa aming hood at soon number one podcast sa hood niya yan. Yes, sir. Ang dami natin. Marami ring pagkain dito. Pakilala tayo. May celebration kasi kami mamaya. No? Actually ngayon, celebrate na namin yan ngayon. Pakilala tayo. Kilala niyo na. Dale. Choy. Sai. Ang graduate. Kuya Ken. Job, walang iba. Yun, ang dami natin. Putay na. Happy weekend talaga. Happy weekend talaga. Ito ang weekend talaga. Yan. Hindi namin papakita no kasi, Oy. bayaran mo kami. Ay, Papakita namin yan. Papakita namin yan. Johnny, yes. Tapos ba? Pa. Yes, Johnny. Yan. Salamat sa mga nagtatanong sa NGL natin. No? Solid kayo. Tuloy-tuloy nyo lang. Oo. Masyado kayo interested sa amin ha. Kaya grabe yung mga tanong nyo na ito ha. Ano to? Part 2 ng celebration. Yan. May part 3 pa bukas. Buksan na natin yan. Buksan mo na. Yan. Ang ano ba tawag doon? Ang graduate natin. Buksan mo. Hindi naman tayo bibigyan na ito. Walang label. Walang label. Tong Janor. Chung dyan. Hindi, ikaw muna sumat. Kasi ikaw ang ano eh. Para sa yan eh. 5 hours. Magtira ka naman, boy. Mga 5 minutes lang. 5-hour shot. Ang unang shot. Ang unang. Hindi, Parang nahihiya ah. 5 minutes nga eh. Hindi, kaya ganun nata yan. Di, sige, okay Huwag na. na. Madami. Ayaw mo nang para malaman nila kung gaano kalakas uminom. Ayaw. Hindi, ganyan talaga. Sa una, mahirap talaga lang. Sabayan niya kami mag-celebrate. Yan. Ay puta, puno. Isa pa. Ha? Seryoso ka dyan ha. Masakit sa lalamunan yan. MP boy. Then MP boy, whiskey yan boy. Kahoy talaga. Ako yan. Yan. Sa Tagumpay. Wala nang nasabi sa pandesal. Tangina mo. Akala mo, Alfonso boy. Ang ina mamigimit. Nako. Parang banana whiskey. Banana din. Parang blade. Ay puta na sobrang iconic nun tayo na nakakaano siya. Sobrang yung tawa mararamdaman mo pa rin pag ngayon yung banana whiskey. Sa mga nakakalam ng banana whiskey guys. Grabe sobrang Grabing skip yun. Shout out sa'yo. Manong Dolphy. Kasi mo ang aming childhood. Oo. So yun. Habang nagpa-podcast kami, mag-shot muna kami kasi nag-celebrate kami, no? Pwede naman siguro to, no? Pwede naman yan. Pwede yan. Tayo na. Lahat pwede eh. Kami na magre-restrict. Wag lang drugs, no? May naglabas ng foil, no? Kasi, May ihaw. mataas talaga. Hindi, umpisa lang naman. Umpisa lang. Umpisa lang. Tsaka ako tayo. Hindi pa tagad. Celeb nga. Kumbaga sa pusa, para napapatalo si Pangalawang Kuya shot Jeff. pa lang. Celeb nga eh, celeb eh. Pangalawang Laki ng shot yan. Shot ka natin. Pangalawang shot nasa balikat na. kasi kailangan mataubos ka pagtapos din daw ng podcast. So, marathon ng po. Mayagis ka nga. Mga kinelas ko. World record yata yung inakot. Hindi shot eh. Tangit. Rasong blade. Some blade. Hindi yan Alfonso boy. Pero masarap. Masarap yan. Sarap yan. Mahal yan eh. Sarap yan. Ako nagbigay niya. Ang sarap ng regalo ni Kuya Jeff. Pare, naalala ko tuloy yung birthday Nasaan ni Choy. biko? Binigyan ko rin siya ng ano eh. Nasaan biko Ano pa? binili ko nun? Tayo ng birthday mo? Ano yun yung kakaibang alak doon? Binili niya. Nakalimutan ko din eh. January din nata yun yung black. Double black. Hindi Sarap. yung black. Lasang latik. Lasang ano? Lasang Lasang kahoy. Lasang latik eh. Lasang kahoy talaga. Yun yung ano eh. Dapat Nasa Jack barrel. Daniels yan. Kaso, ang light lang kasi nun. We. Tsaka bitin. Tsaka bitin yun ang liit nun. Ayan yun. niya. Yung init. Dahil sa'yo kayo Kaya niya. dyan. Dali natin yung label. Dali natin. Gi.
Yan, waiting lang muna kayo dyan, celebrate pa kami. Tapos magpa 5 hour shot pa ako. Para yung next episode, tips episode na naman. Para pagising ko, yun na yung araw nagagawa na ulit kami. Okay. Ayan, pwede na yan dyan. 5-1-5. Game. Yan. Magbabalik. Na-record naman Na-record. yun na putol. Yun. Ulit. Pagbasa mula sa NGL lang lahat pwede. As a man, naniniwala ba kayo sa if he wanted to, he would? Or dumating na rin kayo sa time na kahit sobrang gusto nyo yung girls eh, no? Nadudulas. ka, boy. Sobra gusto nyo yung girl, tinitiis nyo. Ulit. As a man, naniniwala ba kayo? Kasing na agad. As a man, naniniwala ba kayo sa if he wanted to, he would? Or dumating na rin kayo sa time na kahit sobrang gusto nyo yung girl, tinitiis nyo? Bakit? Yan, bilang ngayon lang, nagbabawi. Una, Kuya Kenneth. Unahan ko na to Hindi na kinaya. Nasaktan. Sakit ng ano ko. Ayun, balik tayo dun sa tanong na as a man, naniniwala ba kayo na if he wanted to, he would? Dun muna tayo. Para sa akin, oo. Kasi, based on experience, hindi ka naman magko-commit dun sa isang bagay na alam mo sa sarili mong hindi mo kayang gawin eh. 'Di ba? So, yung dun sa sinasabi niya na if he wanted to, he would. Parang sobrang ano niya na eh. Kasi kung doon mo pa lang masusukat na parang yung lalaki mo, kung ano ba siya, like, willing ba talaga siya sa'yo na pag sinabi niya na parang ganito, kailangan kita. Pero alam mo naman na kaya niyang gawa ng paraan. Like, kahit sa busy siya, pero nakagawa pa rin siya ng time para sa'yo. Yung mga ganung bagay. Eh, dun mo rin masasabi talaga na yung guy na yon is parang seryoso siya. Hindi ko naman, inisip ko kasi parang ano siya best foot forward eh, pero parang hindi. Para sa akin lang naman. Ayun, yung dun naman sa point na na dumating ka na sa time na gusto mong, sobrang gusto nyo yung girl, tinitiis nyo. Parang paanong tinitiis? Kasi ang gusto nga ng mga babae yung hindi daw sila tinitiis. Kaya pag sinasabing, tinitiis mo na lang ako, nagagalit sila. Medyo, parang wordplay to sa mga babae. Tapos hindi nila talaga naiintindihan. Na parang, siguro tinitiis mo na lang ako, no? Pag umuwi yung lalaki, oo, tinitiis kita. Tangina mo, hindi mo ako mahal. Ayaw mo pa nun, tinitiis ka na nga eh. Ayun na nga yung sign of love. Oo, kasi tinitiis ka namin. Parang para sa kanila, pag naririnig nila yun, naiirita sila. Kasi parang downward. Kumbaga parang kung parang napipilitan, parang dating. kung gusto mong gawin mo. Kasi nga gusto siguro mo. kasi iniisip nila na parang pag sinabi mong tinitiis, parang pinapakisamahan mo na lang. Oo. Parang ganun na lang. Ang sa akin, ang stand ko naman dyan, siguro depende talaga siya kung kung paano nyo i-establish yung relationship nyo. Like yung katulad nga nung sa last episode natin na last week, yung kung paano nyo i-set yung rules ng relationship nyo. Ganun. Ayun yung naisip ko doon. Kasi yung word na tinitiis, iba-iba kasi sa atin yan ng iba-iba tayo dyan ng pagkakaintindi. So, baka ang pagkakaintindi nila dyan is parang pag sinabi mong tinitiis lang kita, parang ganun. Ang dating sa kanila na parang ganun, napipilitan ka na lang pala kasi love mo ako pero ayaw mo yung ganito ko. Parang ganun. So, siguro nyo, pag-usapan nyo kung paano nyo yung mga ganung words. Tsaka, syempre nakikita rin naman kung paano yung sa relationship nyo, di ba? Tama. Kaya, ayun, siguro masasabi ko na lang talaga is i-establish nyo ng maigi. Kasi yun yung magiging foundation ng relationship nyo. Kaya dapat hindi siya magulo. Kasi pagka magulo yan, darating sa point na talagang hindi nyo na maiintindihan kasi kahit anong balik nyo or kahit anong point out nyo, hindi na siya mababalik dahil hindi nyo na-establish yung mga bagay na yun una pa lang. Tama na. Tapos ang usapan. Okay na. Okay. Next episode? Ano ba yan?
Kulit kasi na ito mga Kulit eh. kulit niya din eh, no? If he wanted to, he would. Ano, kahoy? He would. Ang ina mo, Bars. Wordplay. Wordplay mo. Oo naman, kung gusto niya, gagawin niya. May mga time, may mga ano doon, may mga, paano ba yun? May, malayo nun. Hindi, may mga part sa buhay ng relasyon niya or may part sa relasyon niya na tatamaan yung ganun na sinasabi mo. If he, You wanted. if he wanted to, he would. Pero may iba doon talaga na tinitiis na lang namin. Paano mo nga ba tayo nagtitiis? Katulad ng, Mga kabullshitan. yung sa, siguro ugali, yun yung number 1 na tinitiis ng lalaki. Meron yung mga Oo. ugali sila. As long as tinitiis ka ng lalaki mo kahit na sobrang gano'n pa katagal. Ang pangit na Grabe tagal nun ah. kahit na sobrang mega. ultra mega. Filipino teachers. Gigil ka, boy. Ugali lang ng mga tinitiis ng mga lalaki sa babae, wala nang iba eh. Ano pa ba, 'di ba? Wala naman na tayong ikaw ba, meron ka bang tinitiis sa babae bukod sa ugali? Oh, wala naman. Ayun yung, siguro meron, pero ang number 1 talaga ugali. Pero yun nga, kung sasabihin mong if he wanted to, he would. Oo naman, ako ginagawa ko naman yun kahit papaano eh. Kasi syempre, para yun sa sa relasyon nyo. Kasi kung hindi mo gagawin yun, ano na lang, di hindi na tinawag na relasyon yung Kumbaga ano yun yung meron kayo. pagganap mo eh. Oo. Diba? Ginaganapan lang nun lalaki yung dapat niyang gawin. Kung ano ba siya. Hmm. Yung, ano bang tawag sa ganun? Hindi ko alam eh. Basic ano. Bars? Wordplay. Wordplay. Sa akin, Sa akin na. Oo naman, tag dito, parang common kasi ito eh, yung bagay na, na if he wanted to, he would. Pero, hindi sa lahat ng bagay. Ang pangit lang kasi dito, pag ginagamit na ng babae, parang sa mga gusto niya na, parang bawa, nag-expect siya na ganito yung ginagawa dapat ng lalaki sa relationship. Tapos, pag hindi yung nagagawa to ng lalaki, sign na yun na hindi siya mahal ng lalaki niya. Parang pabor lang. Oo, parang more on, parang inggit lang niya sa, nakikita niya sa society, sa internet eh. Na, ba't di mo ginagawa? Pag, ito nga, ang sign na ng love, yung mga ganon. Doon na nga Kaya yung sinasabi na if he wanted to, he would. Kasi nga, ito yung sign of love na gusto niya. Na hindi naman ikaw na yun. Parang doon na lang yung nalilimit. Kung hindi yung ginagawa ng lalaki mo, tapos, dito pinipilit mo yung ganong bagay, parang hindi na siya yun. Ayun nga Parang, doon na yung nalilimit yung if he wanted to, he would eh. Kasi, magkakaiba naman yun. Parang doon lang nasisira kasi yung yung relationship minsan eh. Kapag kino-compare mo na or naghahanap ka na ng, or naghahangad ka na ng mas iba pang bagay sa pine-present sa'yo ng lalaki. Parang, nakuha ka naman ng lalaki mo. Parang, nasabi niya naman, napatunayan niya naman gano'n kanya kamahal dati. Tapos, nung may nakita ka lang na ganito, parang may mga tukso-tukso lang. Nagkaroon nga sila ng expectation Parang dahil nagkaroon ka sa na ng social ganito. media. Oo, parang ang nangyayari, nagiging masama na yung boyfriend mo na dati naman, okay naman. Nung lang yung binibigay niya, ayun lang din, parang sign of love na, parang na-appreciate mo ngayon ng todo eh. Ngayon, meron ka lang nakita sa internet na ginagawa ng lalaki dun sa jowa niya. Tapos hindi naman sa'yo ginagawa ng jowa mo. Tingin mo, di ka na mahal ng lalaki mo. Eh, okay naman kayo dati. Parang nag-expect ka, parang niloloko mo na lang, parang, kaya nga against ako dun. Lang talaga to, meron kasi talagang mga act na normal sa lalaki. Oo. Yun talaga yun, yung if he wanted to, he would. Parang normal na maaakit. Actually, normal nga sa lalaki talaga na if he wanted Oo. to, he would. Pero yung, meron ka ng, na-present na nung lalaki yung mga ginagawa niya. Tapos nag-expect ka pa ng something. Oo. Tapos, ang sama na ng tingin mo. Pag dun lang naman nagka-problema, pag naging masama na yung tingin mo sa lalaki mo. Kasi, meron siya mga bagay na nakikita mo sa iba na hindi niya nagagawa sa relationship niyo. Kung gusto mo naman ng ganun, edi sabihin mo siya na gusto mo ng ganito, ganyan. Tapos hayaan mo siya kung ano yung magiging response niya. Hayaan mo pa rin siya kasi nga, nasa kanya pa rin yun kung ganun ba talaga siya kumilos or hindi. Tapos pagdating naman dito sa dumating na rin kayo sa time na kahit sobrang gusto niya yung girl, tinitiis nyo. Ayun kasi yung love language talaga ng lalaki. Nagtitiis. Yung pagtitiis sa inyo. May lang language man ganun. Hindi ko alam eh. Anong language mo? Bembang. Parang ayun yung, kaya ko lang siya nasabing love language kasi sign of love natin Oo. yun bilang lalaki. Parang,
Hindi talaga natin may iwasan na Gabi, mayroong something. Sobrang ano pa nga yan eh. Kapag natitiis ka ng lalaki, ibig sabihin nun mahal na mahal ka Oo. niya. Ayaw ka niyang mawala eh. Yun nga yun, parang Kasi pag hindi ka na niya tiniis, tinatanggap niya lang lahat Na ganyan ng, ka, lahat ng shit mo. may Lahat, problema na yun. oo, na, sige, ganyan naman yan. Hayaan ko na lang Oo. yan. Hanggang sa maubos ka na lang. Hanggang sa, ano na kayo, mag-end na kayo. Ibig sabihin, walang pake sa Oh, iyo. yun na nga yun. Nawawalan na nga ng pakialam yung lalaki pag ganun na yung nangyayari. Kaya- Wordplay. Bars. At Kaya bars pag ano- pala. Ayun yung sign ng love na ng lalaki yung babae. Baga kahit anong iba to na nung babae, kaya niyang i-handle. Di siya tiis eh. Pag tiis kasi parang ano pa eh, parang at some point parang ano eh, pangit siya eh, parang bibitaw ka sa dulo eh. Di siya tiis, parang ano, tinatanggap mo yung babae sa ganun magmahal yung lalaki kasi tanggap na natin na yung mga babae may something talaga sa kanila na di natin magugustuhan. So, sa kanila rin naman, meron din sila mga bagay na hindi magugustuhan sa atin. Parang mutual naman yun. Pero yun nga yun, parang part yun ng pagmamahal sa ibang tao, parang ganun. Na tanggap mo yung something sa kanila na di mo meron talaga at merong di ka magugustuhan. Pero yun nga, ang term mo kasi dito tinitis. Parang ganun yun. Parang titiisin mo siya. Kasi nga mahal mo yung babae. Pero sige, syempre may limit yun. Since ano naman, hindi na tayo tatanga-tanga. Meron pa rin mga bagay na hindi laging tinatanggap. Yun nga yun, yung kagaya niyan, yung masyado ka nang nagdi-demand na if you wanted to, you would. Yung kada bagay na lang na ano, makita mo mag-check up pa niyan sa SOCMED, no? Ng mga performative men. I-share mo pa yan, tapos if you wanted to, you would naman eh, parang ganun. So pag hindi niya yung ginawa, di ka na niya mahal. Parang ay nakasimbasihan mo eh. Parang ganun na yun, parang parang yun, gumagawa ka lang ng reason na ikakasira ng relationship mo. Dun sa pananaw mo sa lalaki. Mas gusto ng babaeng ano yun, parang kino-compare nila yung buhay nila sa ibang tao. Hindi sila kumatento. Yun lang, sinisira talaga nila yung relationship. Sa ating mga lalaki kasi kung ano makita na, wala naman tayong pake kasi may sarili tayong gawa. Parang kaya natin mag-build ng sarili natin. Tayo nga, hindi natin sila tinanong, talingin namin, if she wanted to, she'd would she? Diba? Kaya nga, kasi di mo, ang pangit pakinggan eh, di ba? Kasi di kami nag-expect sa babae ng something. Panggalit agad, pang antagonize agad. Oo, di ba? Di kami nag-expect. Ano namin na expectation sa kapwa namin. Misogynist. Hindi, di ba? Totoo naman eh. Di tayo parang, ang pangit kasi pag nag-expect tayo, parang ano na, nasanay na tayo eh. Na mag-expect tayo sa tao, tapos pag di yun na-meet, mapapasama lang. So, gusto ko ano na lang ibibigay sa amin. I-appreciate namin. So, yun nga, parang gano'n na lang nagdedemand din yung sa lalaki. inyo. Pag yung lalaki na yung nangihingayan, sasabihin nagde-demand. Oh, di ba? Tapos sa inyo, merong if you wanted to, you would. Ano ba talaga? Ano yun? Walang fair sa buhay. Pwede Uy, pasok. Ang kulit niya talaga mga Hindi, pero, syempre, naiintindihan naman natin kung bakit siya ganyan yung, kung bakit naman yun. Syempre, bilang babae, dapat talaga, kung ano yung gusto naman ng babae, kapag kaya ng lalaki ayun lang naman yun kapag kaya ng lalaki. Kasi talaga dito, triggered talaga dito. Kasi yung ano nga sa flowers. Hindi, sa flowers. Bading. Pagdating sa flowers, kasi sobrang daming ganyan na babae na sila nagbibigay sila ng flowers parang ganito. Sobrang dami ba? Yung ex mo yan. Hindi, lahat. Hindi, may general naman. Parang, for sure may mga nakaka-experience sa ganito. Ewan ko ako, alam naman to personal. Yan na, nagbibilang na. Sorry guys, technical difficulties uli. Wala ganito talaga. Kung gusto niya kami panoorin, tuloy-tuloy pa rin ang sinasabi namin. Yun nga, balikan ko lang yun nga, parang, para sa akin lang. Pagdating sa, pagdating sa mga ganyan sa bulaklak, meron akong sariling pananaw. Example yan, Example nga, parang sa akin lang. Kasi, sobrang pasok dun yung if you wanted to, he would. Maraming babae na naghahangad nga ng gano'n, mabigyan sila ng flowers pag may occasion, parang gano'n. Ako sa sarili ko, parang di ako gano'n, parang di ko kaya basta-basta binibigay yung flowers. Parang di ako maganon. Mahal nun, boy. Hindi, at saka hindi ako maganon, mahal hindi ko siya, hindi yun yung ano ko, yung way, hindi yun yung way of saying ko na mahal ko yung babae. Parang di ko siya act. Tapos, pag binato sa akin to na if you wanted to, you would naman, parang na ako agad na, so yun yung basehan mo na agad na, so off na ako sa'yo. Parang nawala na lahat ng mga pinagagawa ko kung bakit mo ako nagustuhan, ba tayo nasa relationship. Dahil lang sa ganung bagay. Na parang naman siya parang personal preference naman yung mga ganung side.
na parang dapat na parang kailangan kaya naman siyang intindihin. Parang meron naman ako ibang bagay na nagagawa, ba't hindi mo yun dati Oo, na-appreciate, tas di mo mas yun mas napansin? better pa nga dun, eh. Nung parang meron ka lang bagay na ano, di tayo medyo nag-match, naging off na. Siguro right na naman yan, eh, no? Pero yun nga, parang sana maging open din yung ganun. Kasi nga, ano rin, hindi naman lahat ng tao, ganun yung way nila ng pagsasabi na, or pag, yun, ganun sila umak sa relationship. Kaya ay pangit talaga nung nung kino-compare or nire-relate mo yung relationship niya sa iba. Para lang masabing mahal-mahalan kayo. Hindi kasi yun, guys, dagdag ko lang. Hindi kasi talaga yun healthy na yung lagi kayong may tinitignan na ibang relationship na, ay, bakit naman sila pag nag-aaway sila ganto ganyan? Bakit pagka nabibigay agad? Wag mong laging ikukumpara yung relationship niya sa relationship ng iba kasi ayun yung magkakos ng away talaga, eh. Doon mag-uumpisa yung mga simpleng bagay tas lalaki ganun. Kaya wag niyong kasi pwede niyo namang gawin din yun, eh. Sa sarili niyong timing. Ganun. Ayun lang. Kumbaga what works for them don't work for us. Oo, tama. Hindi talaga yun sa akin. I'm not your doctor. Kumbaga hindi para kay Juan ang para kay Pedro. Mang Jose. Sino yun? Akin. Pero para sa akin kasi yung pag sinabing if he wanted to, he would. Para kasing Mando, eh. Kumbaga pag sinabi sa akin na Ano yun, parang close open parenthesis na agad. Oo, kasi kulong na agad, eh. kunwari mag-share siya ng kunwari ito binilan ng bulaklak or ng Dapat ako din. something. Tapos biglang magka-caption ng if he wanted to, he would. Ano yun? Parang yung pressure balik sa akin na paano kung hindi ko kaya bilhin yun. Kaya ang sinasabi ko, in-explain ko naman yun na if I wanted to, I would. Yun na lang. Yes, Huwag mo nang sabihin sir. sa akin na if he wanted to, he would. O, hayaan mo na lang, no? Ako na lang. Kung gusto ko, gawin ko. Iisip niya naman yan, eh. Oo, hindi yun yung para sabihan mo ko na bakit di mo na ako bakit hindi mo ako binibigyan ng ganito? Oo, Bakit no? ganito? Bakit? Ba't hindi mo, parang may ganun na, Oo. meron na agad ka, may meaning na agad. Oo. Eh, yung sa'yo, hindi ka na naman ganun talaga. Oo, hindi nga. Natural lang sa'yo na hindi ka ganun. Hindi ka, parang iba ka lang atake mo. Parang Oo. ganun. Tsaka kasi, hindi tayo lahat parehas ng love language. Yes, sir. Kung ang love language nung nakita mo is giving gifts. Paano Giving ako gifts ba o physical? receiving gifts? Hindi, ayun yung yung problema ayun yung Act of problema, giving ba yun? ayun yung problema minsan sa relationship. Yung, yung love language mo, ine-expect mo na yun din yung love language ng Oo. partner mo. Oo. Eh, magkaiba talaga kayo ng love language. Kumbaga, wag mo i-expect na yung love language mo mare-reciprocate. Oo, tama. Kasi love language mo yun, eh. Ikaw yung ganun gumalaw. So, dapat, parang karapatan mo dapat na alamin yung love language ng partner mo. Para alam mo na, ay, pag ganito pala yung ginawa niya, parang showing of love na yun para sa kanya. Kaya Magkaiba kayo. ang mahalaga talaga doon, communication. Sobra. Yun yung pinaka the best doon. Hindi yung if you wanted to, he would. If she wanted to, he Bullshit. would. Paano kung yung act of language? Ano yun? Kung yung love language ko is quality time. Oo. Tapos ang gusto mo, receiving gifts or giving gifts, di ba? Tingin mo, na agad, no? Ay, hindi ako nito mahal, no? Parang gano'n na. Kung hindi ko nabibigay yung gamit Receiving gift. na May quality time naman may tayo. quality time naman Sa pala akin, mahal na dito, eh. kita nun. Parang gano'n, eh. Mahal na kita nun, ah. So, yun yung kailangan talaga mag-usap kayo. Ano ba lang Sabi, love language mo? Ano yung love language niya? Para magkaintindihan. Kailangan magkaintindihan kayo. Hindi Tsaka yung yung mga gusto mo, diba, ganyan na nga. Kasi Oo. usapang gusto na, eh. Mm. Sabihin mo sa kanya. Tapos, pag nagkaroon kayo ng conflict, at least mapag-uusapan nyo. Oo, yun talaga Malinaw yung na. Hindi yung mag-expect magpaparinig ka pa, eh, no? Oo. Hindi kasi sa ito sa panahon kasi ngayon. Parang tanda ko na, eh, no? Parang na ako nasa 40. Parang generation na yung pinag-uusapan. Hindi pero kasi napansin ko nung mga high school days natin, wala namang ganyan yung if you wanted to, you would. Wala. Ngayon lang Alam ako. kasi nilang aware kasi silang wala namang pera yung Oo. Zero expectation. Oo. Parang nakakakilig na kung may gawin lang. Surprises lang talaga, di ba? Kung may gawin yan sa harap ko, nakakakilig na agad, no? Kaso nga, yun nga, nag-evolve na yung social media, yan.
nakikita na sila ng, ang garbo naman ng ganito. Oo. Bakit kaya yung boyfriend ko or yung girlfriend ko Ba't hindi yung sing-sing ko 200 lang? yun yung masakit sa ulo. Di ba? Di ba? May isang issue diyan yung ano yun, hindi siya kayang bilan ng sing-sing nung boyfriend niya kaya binilan niya yung sarili niya ng sing-sing. Tapos pinost niya sa Facebook. Pinost niya sa Facebook, minak niya yung lalaki na kaya ko naman bilhin to. Yun naman pala, kaya mo naman pala. Bakit Iyak-iyak mo, di ba? bakit kailangan mo imak yung lalaki, di ba? Yes. Kaya ang pinaka-point dito is wag kang mag-set ng expectation kung hindi naman yun talaga yung gustong kung sino man yung nasa relationship. Hindi naman yun siya. Oo. Kunwari, kung love language niya, yun nga, yung gifts. Tapos, love language ko, quality time. Oh. Paano yun, di ba? Magkasama lang tayo. Mahal na kita. di ba? Wala akong ibibigay sa'yo something. Oo. Pero ito nga, ito to based lang sa perspective ko. Kaya nga nasabi ko yung if I wanted to, I would. Kasi kung, kunwari, quality time yung love language ko, pero gusto mong maka-receive ng gift. Kung kaya ko naman na hindi ako naiiyak. Hindi, may pinagdaanan lang ako. May gusto lang ako. Gets. Na, wala pa. Di pa tayo maabot sa ano. Wala pa to. 2 shots pa lang. Yun nga, kung gusto naman ng tao, magawa siya ng paraan. Pero hindi mo para sabihan na, uy, ano mo naman ako. Bakit ikaw hindi mo ginagawa to? Bakit siya kaya niya? Diba? Naisip niya. Eh di kayo na lang. Ano na lang to pinaka ano na lang to yung sa family, 'di ba? Yung ang daming yung laging kino-compare yung ito yung pinsan mo, bakit yung pinsan mo ganyan? Bakit ikaw hindi ganito? Hindi naman kami magkaparehas eh. Bakit ganito ka pa dati? 'Di ba? Ano na same lang din yan sa relationship na hindi, yun nga, kung ano yung nag-work kay Juan, hindi nag-work kay Pedro or kay Moses man yan. Di ba? Oo, yun yung pinaka, ano doon. Kaya, never set an expectation. Tama ba? Oo, tama. Never set an expectation Kaya talaga. mas maganda yung expect na unexpected eh. Pinaka the best. Oo. Pinaka the best yun. Sabi nga ni, Ano to? Sabi ni Kai. Side 25. Lagi ko tong nakikita kahit sa internet. Ano ako, netizen kasi ako eh. If he wanted to, he would. Puro babae ang nagsasabi nito. Pero nakikita ko rin sa mga comment section, ang sumasapal din sa mga nagsasabi nito, kapwa rin nila babae, na May utak. wag mong paringgan yung lalaki mo na para makuha mo yung gusto mo. demand lang yun. Kumbaga, itama mo rin yung ugali mo. Bibigay sa'yo ng lalaki kung ano yung dapat sa'yo. Kasi kami, if he wanted to, he would. Talagang gagawin. Talaga. Yes. Actually, dito sa... Yes, man. Sex! Ay, iba pala yun. Dito sa dalawang mong tanong, yes kasi pares kung sagot. If wanted to, he would. Oo, talaga. Kung deserve mo. Actually, kung deserve mo eh. Oo, lalo pa yun. Ito nga yung masakit sa amin eh. Kung alam naming deserve nyo talaga, tas hindi pa namin kaya, kami yung parang masasaktan eh. Pero, since lalaki kami, kailangan namin gumawa ng paraan para sa inyo. Pero kung hindi mo talaga deserve at nag-a-act ka ng kabulshitan mo dahil nainggit ka lang o may nakita ka lang sa social media na kinainggitan mo lang, hindi mo talaga deserve yun, no? Doon na magka-conflict sa relasyon natin kasi binabase mo yung gusto mo sa nakikita mo lang, 'di ba? So ibig sabihin, parang wala nang privacy yung relasyon natin. Gusto mo ihalin tulad na lang sa iba, 'di ba? Lahat binabasa. Abante Ah. pa ka naman. Ng boyfriend ko, wala man lang maibigay sa akin ng February 14 kahit na peking bulaklak. Tapos pag binigyan ng peke and bulaklak, sasabihin ayaw. Bakit peke, 'di ba? Lahat Pag binigyan mo ng peke. Nagdemanda naman, no? Nagdemanda naman. hindi sila mauubusan ng dahilan sa mga ganyan. Kailangan mapunto mo, 'di ba? Kaya kung deserve ako, ayoko ng ganung babae. Kung ako nagbibigay talaga ako, pero pag deserve talaga ng babae, kahit hindi niya sasabihin ko, bibigyan talaga kita. Oo, tama. Agree ako doon.
Agree ako dun sa na pwede ka lang magsalita sa akin ng if you wanted to, you would kapag deserve mo na. Kumbaga, nagbigay mo na lahat sa lalaki. Kumbaga, Pag yun, good parang girl ka na. nakitaan ka niya na ng something. Kasi wala ka man nilang binibigay na Yun, parang karapatan mo na yung Pero may, mag-demand. may times naman na kahit na hindi nila deserve. Parang pag tayo mismo yung may, Oo, Yun yung mag-i-initiate. if you Ikaw na wanted to. mag-i-initiate. yun na nga yun, doon lang lumalabas yun. Oo. Para kasi ang gusto niya sa if he wanted, he would ibigay sa kanya agad. Kasi gusto niya. Oo, kasi gusto niya. Gusto ko ganito Hindi that time. Ano lang nakatago lang sa salitang If you wanted to, you would. Hindi, tsaka kapag sinabing good girl, hindi yan magde-demand ng if you wanted to, he would, di ba? Yung mga- Mag-aantay yan, o kaya, para sa hindi kanila yan talaga yung magde-demand. unexpected. Unexpected. Ibig sabihin, bad girls lang yung mga. Doon nga lumalabas yung Mga body. mahal natin talaga yung babae kapag wala, gusto lang natin bigyan sila ng ganito Oo. sa Yung gantong pag-iipunan mo panon. ng 1 week para lang Eh, tsaka mas okay yung random, no? Oo. Hindi mo talaga in-expect. Full of surprises. Bawa, nagparinig ka ng gano'n, tapos pinabayaan. Araw-araw Tas- kang liligaw. Magulat ka na lang, one time nagbigay siya. Hindi ba mas Tandaan ko lang ba? iba yung feeling kapag hindi ka nag-expect, wala kang sinabi, kusang binigay. Di ba parang okay? Mas bigat nga Eh, yun. Mas ma-appreciate ang dahilan mo. nga ng babae dyan, hindi ko na nga gusto yan ngayon. gusto ko yan. Salto ka na. Gusto ko yan nung nakaraan. Ba't kasi nagparinig? Kung hindi ka nagparinig. Oh, di ba? May bibigay pero naman sa inyo. Hindi naman kami basta nag-ano lang eh. Oo, tsaka naisip nila yung mga ganyang act. Mga move yan ng lalaki. Umpisa pa lang, move yan ng Mga lalaki. mag-asawa nga eh, di ba? Siyempre, sabihin na natin pamilya. Ito, sobrang layo na ito. May pamilya, tapos may, ayan may anak. Tapos isipin mo yung lalaki, may, nagtatrabaho, tapos kayo ng anak mo nasa bahay lang. Tapos, yun, yung pasalubong na tinatawag, di ba? Sa anak, meron. Sa asawa, meron din, di ba? May bembang Oo. gabi-gabi. Kaya pala may pasalubong kasi may bembang. Hindi, ganun ko kasi nakita yung pamilya ko dati. Na kahit na hindi naman nag-expect si mama na, ay may gantong iuwi pa ako. Kasi Magugulat na. sinabihan ko yung daddy mo na mag-uwi ng ganto kapag galing yung trabaho. Wala siyang sinasabing ganon. Normal lang. Yung tatay ko talaga mismo nag-initiate na. Mas masarap sa feeling matanggap yung mga ganung bagay Oo. kapag hindi ka nagsasabi. Mas masarap makuha ang isang bagay nang hindi mo inaasahan. Sa akin based on experience nung recent lang. Ganun kasi yung parang nagiging ngayon. Ginagawa ko dun sa girlfriend ko kay Ses. Yung parang pag naisip ko lang na ay pagod siya, ganto ganyan, sa masama paramdam sa ko, ay bilihan ko nga to ng ganto pang merienda niya kasi hindi pa siya gutom na daw siya eh. So, bilihan ko nga to. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Like, pag sundo ko sa kanya, magugulat na lang siya, meron na akong ganon, or bilihan ko siya ng, barbecue, mga ganong bagay. Tapos nagugulat siya. Tapos, meron pang times doon na, as in, sobrang stress siya sa work. Tapos, sinorprise ko siya kasi nag-run siya sa akin. Then, sabi ko, deserve nito ng Binilang ko siya ng lasagna. Tapos, nagulat siya. Shoutout sa Ilab. Pagkabigay ko sa kanya ng lasagna, nagulat siya, naiyak siya. Hindi niya in-expect. Sabay ako parang, shit, sobrang laki pala nung bagay na to. Parang, parang para sa akin, kasi deserve niya to eh. Pero yung dating pala nung sa kanya is 10 times, 100 times. Ayun, share ko lang para kasi, ito baka nakalimutan nyo, sobrang na-appreciate din ng mga babae yung mga little things. Oo, totoo. Mga unexpected. Ayun. Tsaka masarap makarinig na, naalala mo ako. Diba? Kahit simpleng bagay lang, halimbawa. Ayun lang yung pambalik eh. Oo. Kahit nga hindi, kahit hindi nila sabihin, Oo. nararamdaman nila na gano'n. Tsaka, alam mo yung favorite ko. Diba? Oo, kasi Hindi ito yung favorite ko. Ito yung... So, 7 years na tayo, hindi mo pang alam yung gusto ko. Yung naregaluhan ng kotse, tapos iba yung kulay. Ano ba? Ayaw mo pa nun? Kotse na yun, dahil lang sa kulay. Inorderan mo ako spaghetti. Carbonara gusto ko. Bigyan mo ako ng durug-durug na kotse. Masaya ako niyan. Kahit yung bike eh. Iba pa rin talaga tayo na appreciation. Tapos dun sa part na tinitiis, yun nga, nasabi ko na kanina nung first part, no? Ayaw kasi nila marinig na parang tinitiis natin sila. Gusto nila, talaga eh. negative talaga yun. Masakit sa tenga nila yun. Na parang tinitiis mo ko.
Oh, ayaw mo pa? 'Di ba? Ang hirap na nito, pero tinitiis kita. Kasi kami, nabuhay kami ng nagtitiis lagi. Mga lalaki. So, pag natiis ka niya, Kapag natiis may something may ka. something sa'yo kasi hindi kami nagtitiis sa mga bagay na alam namin wala namang patutunguhan. Katulad ng paghihirap sa araw-araw. Kasi, kunwari, hassle, walang pera. Titiisin namin yun. Pwede namang hindi naman na kaming dumiskarte. Di ba? Pero tinitiis namin yung hirap kasi nga, may something dun eh. So, kapag tinitiis ka namin, lalo na dyan sa mga sa ugali talaga, lalo na yung mga hormones nila, kasi in nature, ganun talaga eh. So, kailangan natin tiisin. Kasi kung dinisregard natin yun, parang hindi natin maintindihan yung pagkababae niya. So, kapag tiniis namin, kung tiniis namin, sinasabi namin na tinitiis namin yung ugali nyo, lalo na yung katupakan nyo na very random, tanggap na namin yan at very first kasi Part niyo yun eh. ano yun eh, kumbaga tanggap namin kayo eh. Mahal nga namin kayo eh, kaya nga namin tinitiis yun eh. Kasi nga, kung hindi namin kayo tinitiis, Wala na. for sure, wala na. Tapos na. sa inyo. Kaya, Finish na. sige, sa perspective naman ng babae, kasi ang gusto nila, hindi natin sila natitiis. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin sa kanila parang natural lang. Mukha siyang tinitiis, pero hindi. Parang ganun eh, no? Pero, ang hirap kasi i-dissect nung part na yun. Kasi nga, kaya nga namin nagagawa yun. Kasi nga, tinitiis ka namin. Hindi dahil sa gusto lang namin. Kasi, eto i-straight na to Kaya nga namin tinitiis, yung mga tinitiis naming bagay, yun yung mga nakakain sa inyo. Wala kaming hindi tinitiis na bagay na, kati ako, naguguluhan na rin eh. Then gusto Hindi, tama. Oh, tama pa naman. Tama. Hindi, yun din. Bigla kasing tumama. Sobrang on point. Hindi, yun din kasi gusto ko sabihin na baka kaya nagiging pangit kaya medyo pangit yung word na tinitiis. Akala kasi nila as a whole. Kumbaga mahal ka namin. Meron kaming bagay na tinitiis sa inyo na since mahal nga namin kayo, yung mga pangit na bagay or di namin na gusto, kaya na namin tiisin. Kumbaga, disregard na namin yung mga pangit na bagay, kaya namin yung tiisin. Pero as a whole, tanggap ka namin. Parang gano'n naman dapat yung concept ng pagmamahal mo dun sa partner mo eh. Kumbaga, titiisin mo yung mga bagay na, syempre, di ba, bilang tao, meron kang ayaw na, meron kang mga pet peeve. Nagkataon na mahal mo yung tao, tapos nandun yung pet peeve mo. Yung pet peeve mo. Kumbaga, i-disregard mo, titiisin mo yung pet peeve mo kasi nga mahal mo yung tao. Parang ganun siya. Kumbaga, as a whole, mahal kita. Meron lang ako sa tinitiis. Hindi kita tinitiis as a whole. Kumbaga, kasi pag as a whole kaya kita tinitiis, tangina yan, di mo na yun mahal. Tinitiis mo na lang siya mismo as a tao. Kumbaga, tinitiis ko na lang na nandiyan ka. Pero hindi na talaga kita mahal. Parang ganun na yun. Siguro kasi may mga iba na ang wala silang parang distinction na ba. Parang yung katulad nga sa atin, gusto kita. Pero ang hindi ko lang gusto sa itong part na to. Parang sa kanila, pag sinabi mo yun, parang, ako yun eh. Buong pagkatao ko yun eh. Parang ganun. Dapat tanggap mo ako. Oo. Pero, di mo naman sinasabi na hindi na kita gusto dahil doon. Kumbaga, yun lang. Yung ayaw ko. Kaya ko naman yun. Yun lang, hindi naman yun yung point na parang, hindi kita kaya mahalin kasi may ganyan kang ugali, di ko yan gusto. Hindi naman ganun. Kumbaga, parang, di naman siya deal breaker agad. Hindi naman kami katulad niyo. May distinction talaga na hindi laging as a whole, hindi laging dahil ganito ka ayoko na sa'yo as a whole, hindi naman laging ganun. Ganun naman talaga sa relationship. Parts lang. Card. Card yung card. sa grocery card. Agro sa SM. Mario Kart. Here at SM. Yan lang. Sana nalinawan kayo. Nagugulo na ako eh. Na-joke ako eh. Naliwanagan naman. Naliwanagan. Ewan ko kung meron na nagsabi sa mga babae na ito Parang kakabrowse sa internet parang wala pa naman ata na pinupunto yung part na tinitiis. Meron lang ako narinig na parang, yun nga yung sinasabi ko kanina na ayaw mo pa nun, lugi ka pa ba nun, tinitiis ka na ng lalaki. Pero wala pang parang nag-elaborate kung bakit. Diba? Kasi, wala pa kasing nagtanong sa babae na, sige nga, anong masama sa pagtitiis? Wala naman din sila sinasagot eh. Kasi kahit ako dati, lagi akong sinasabihan yan ng mga past ex. Tinitiis mo na lang ako.
pag tinatanong ko na, sige nga, paano mo nasabi na tinitiis kita? Eh, basta, laging ganun. Hindi rin nila ma-explain. Ako nga, na-choke kanina eh. Di ba? Pero nakuha ko na yung point nun ha. Pero tiniis ko. At nag-stand ako dun sa paniniwala ko. Dun sa, na tama talaga yun. Humingi lang ng opinion. Di ba? Nanghingi lang ako ng tulong kasi, tangina, tumama yung alak eh. Mamaya sabihin kasi, usapan lasing eh. Oo. Parang yan lang. Tatlo yan. Mamaya. Di ba? Yun lang. Sana na-trigger kayo kasi si Choy na-trigger. Trigger niya boy. Parang minamasama kasi ng babae yung salitang pagtitiis na pag may nakausap nga silang kaibigan nila no, tinitiis ka na lang yun. Sa kanila kasi Ayun nga ganun yung, kasi ayun nga yung sinasabi ni Kuya Jap na ano bang mali sa pagtitiis? Love ko yun eh. Eh, yung pag sinabi mong tinitiis mo, as long as nandiyan naman, ayun yun eh, hindi naman, at least nga tinitiis ka eh. Hindi ka iniiwan eh, tinitiis ka pa din. Kasi yung tiis, parang ano lang yan, pagkain ng gusto mo, mauumay ka rin dyan at matatapos din yun. Oh, tsaka pag sinabi kasing Hindi ako tiniti, iniintindi mo pa eh. Oo. Matakot kapag Care ka pa dun. Oo. Matakot kapag di ka na tiniti. Kaya nga sinasabi ni Kuya Jap kanina na, di ba, na pag sinabi ng babae na tinitiis ka na, bakit basta, di ba? Oo. May ganun sila. Kasi hindi rin naman hindi nila Hindi na ma-explain. hindi nila masagot kung bakit tinitiis. Kasi nga mahal pa rin naman sila ng tao. Eh. Yun naman mahalaga. Saka yung taste doon, yung sa pagmamahal na. Sipin mo yung sa family mo. Di ba meron ka mga pangit na ugali doon na pero nandun ka pa rin. Meron mga pangit na traits yung magulang mo. Pero nandun ka pa rin. Kasi nga, mahal mo. Kumbaga meron lang silang something na ugali na katis-tis naman. Kumbaga, pero hindi yun yung bas yan na parang hindi mo na siya, ayawan mo na agad. Parang alam mo pa rin sa sarili mo na mahal mo yung tao, part siya ng family mo, ng buhay mo, di mo siya pwede tanggalin. Kaya tinitiis mo, parang ganun, hindi siya tinitiis kasi na lang, parang wala akong choice. Kasi Hindi, in short yan, napapakinabangan. pinapakisamahan ka. Oo. Yun. Kasi ang sakit nga pakinggan pag Pinapakisamahan ka na lang, no? Oo. Andyan yan kasi pinapakisamahan. Parang sa relasyon yan nung sinasabi mo pinapakasamahan, ang ibang term yan pag sa relasyon kinakaawaan. Oo, kinakaawaan. Iba na yung pag kinakaawaan ka na. Hindi ko tayo iwan. Mas okay pa yung tinitiis kasi sa kinakaawaan. Oo. Ba't ka kakawa? Ano ka, Diyos? Naawa na lang ako sa'yo. Isipin mo. Hindi ka na mahal. Hindi ka na mahal. Oh, yun, wala na yun. Naawa na lang Kumakapit sa'yo. na lang siya sa'yo kasi naawa siya sa'yo, di ba? Wala nang Gusto love mo dun. yun. Wala nang love dun. Kaya nga mas okay na tinitiis kasi yung tiis na yun, nagbabago naman yun. Kain mo. Isipin mo, binibear niya yung ganung pagtitiis. Para Kasi- nandiyan ka lang, nandito. Pero yung naaawa na lang, yun, wala na yun. Yung bagay, touch nun. Parang na lang, hibla na lang. Nalilayang ka. Hibla na lang. Saka yun, tingin ko yung hindi dapat mawala sa lalaki, yung pagtitiis. Kasi kapag nagawa na nating hindi tiisin ang lahat, parang tingin natin, Yung ano? easy lang. Oo. Nag-give up ka na kapag Bye, biniti. bitch. Doon kasi nabibuild yung pagkalalaki. Yung isang lalaki na dapat anong hirap, tinitiis. Pero syempre, may limitation yan sa relasyon. Oo. Huwag ka maging pabigat. yung pagtitiis namin yan, majority sa ugali nyo yan. Lalo na yung mga tantrums na yan. Kahit kayo, kahit ako, pag kinakausap ko yung babae ko may mga times na hindi niya rin daw maintindihan sa sarili niya. So kung hindi niya maintindihan sa sarili niya, at ako, di ko rin naman alam yun, pero kailangan kong tiisin at intindihin. Duty ko na yun bilang lalaki. Diba? Kasi doon ko masabi na na-handle ko yan. Ako bahala dyan kahit na, alam mo yun, ang bullshit. Di ba Kahit- mahal ka nun? Kahit na kahit ikaw mismo hindi mo maintindihan yung naiisip mo o yung mga ginagawa mo. Pero ako, iintindihin pa rin kita, titiisin pa rin kita. So, magandang part din yun na tinitiis talaga ng lalaki yun. Kasi pag sinabi ng lalaki sa'yo na hindi kita tinitiis. Ano yun, easy na lang sa kanya. Maging ano na lang yun, parang Wala, papatagisin ka na lang niya. anong sense na lang ng relasyon nyo? Parang Papatagisin ka easy-easy na lang. Oo. hindi niya in-embrace yung pagiging lalaki na dapat may pressure din sa kanya kahit papaano, di ba? Hintay na lang niyang bumitaw siya. Kasi may mga lalaki na meron akong parang nakikita rin sa internet na pag nagtatantrums yung babae, nagagalit din yung lalaki. Kasi bakit daw nagagalit? Wala namang kwenta daw yun. Go pa. Ayun, sound check. Yan.
So yun. Dapat bilang lalaki, parang meron tayong constant pressure sa sarili natin na may mga tinitiis tayong bagay kasi nga may something doon pag natiis natin yun. Yung rainbow after the storm. Yun, parang ganun yan. Yun. Yun nga, balik ako doon. Kasi may mga lalaki na nagagalit na bakit daw nagtatrams yung babae kasi wala naman dahilan yun eh. Tanungin mo yung babae, hindi niya rin alam. So hindi ka pwedeng magalit sa babae na yun dahil hindi niya lang din alam. Kasi nga supposedly dapat siya ang may alam kasi nga siya nakakaramdam hindi niya alam. Yun nga. So anong move mo bilang lalaki na dapat humahandle niyan? Dapat hindi ka yung parang nagi-give up lang at nagagalit na lang. Ayun nga sabi nga ni Ken na magpapakasupot ka na lang, 'di ba? Hindi dapat. Dapat intindihin mo rin 'yon. Dapat tiisin mo 'yon. Hindi yung nagtantrums yung babae mo, puta nagtantrums ka rin. Oo. Walang kwenta 'yun, 'di ba? So dapat kang magtiis na ganun talaga. At ito, tapos ang good part naman dun sa pagtatantrums ng babae, parang ulan lang siya. Natatapos lang din kasi talaga. Ambon. Parang ambon lang siya. May time nga, ito, kwento ko lang saglit, na sobrang nagtantrums yung babae ko. Hanggang sa sinabi ko na lang na parang, wait lang, muna ako, para lalabas lang ako. Di muna ako, parang sigarilyo, ganyan. Tapos bigla na lang pumasok sa isip ko, meron kasi siya. Meron pala siyang kumaga menstruation niya. Tapos binalikan ko siya agad. Okay na yan, wala nang problema. Regla mo lang yan. As in, parang napaano rin siya na, parang, oo nga, no? Parang, kasi parang may part na parang nagtatalo na kami. Na parang, parang kailangan ko lang pala lumayo ng onti at mag-isip na ano ba meron sa kanya ngayon? Menstruation. May mga mga history na ganun ang nangyayari tapos natatapat na may menstruation siya. Bumalik ako. Pag ganyan, buntisin para walang menstruation. Ay, wag ganun. Hindi pa kaya eh. Wag ganun. Walang menstruation, walang away, walang magulo. Lupit din ito eh, no? Problem solved. So yun lang, Problem solved. dapat kapag Naging buntis na. buntisin mo, joke lang. Hindi, ba, pag tingin mo yung pag-alalaki mo, mag-isip ka. Kaya mo yan. Think like a man. Yes. Tsaka kapag kasi pag ang tawag dito, pag hindi ma-explain ng babae kung bakit siya nagtatantrums, tapos tinanong niya, bakit nandito ka pa? Di ba ang laging sagot ng mga lalaki? Kasi di kita matiis eh. Di ba na magtatantrums siya ng 1 oras, 2 oras. Bakit di mo ako maiwan? Parang sa movie lang Di ba? Kasi hindi kita matiis. Yun yung pinakasagot doon. Kaya nagtitiis yung lalaki. Kasi mahal ka nun. Bakit nandito ka pa din? Kasi hindi kita matiis. Kiss mo ako. Pang teleserye. Yun na nga. Haba na yan. Tama na. Hihil mo na yan. Bisa sabihin ko na wala na tuloy ako. Sa susunod Na. episode. Pero yun nga, nasagot naman yun yung tanong mo. Ang dami niyang nakuha eh. Dami nito, ang ganda. Dapat kami. Sobrang gulo lang niya kasi Malalim na eh. malalim na. Pero yun nga, bilang lalaki, para-paras lang naman kami ng perspective sa ganyang tanong Yung if he would. Huwag mong sabihin sa jowa mo yan or magpaparinig ka niyan, no? Huwag mong sabihin kasi pinapapangit mo lang yung dating na hindi nabibigay ng jowa mo yung needs mo. Parang ganun yung nangyari. Wants mo lang naman yun. Hindi mo naman yung needs eh. Ayun na yung key point na expect. Unexpect na unexpect. Magbibigay talaga ang lalaki kung kailan niya gusto. Hayaan mo siya, Huwag mo mag-demand. Never mag-expect sa tao. Deserve mo man o hindi. Magbibigay yan kung ganun talaga siya, di ba? Hayaan mo mag-magic si Lord. Kung di ka pinagbigyan, deserve mo rin yan. Baka deserve mo yan.
Be a good girl every time. Ang pagtitiis, lahat tayo kaya yun. Kung good girl lang kayo, baka pinakasalan na kayo agad eh. Yan. So, hindi na natapos ang Yan. episode na to. Ano, support local. Yun, sale pa rin. Sale pa rin yung high tables. Tapos, magkano ulit yung price? 850. Yan. Yung Syndica X high tables, 850 SRP. Pre-order na. Ay, ito na, ngayon na. Pag-release nito. Pag-release niya, pinapanood mo yun ngayon, Sabado. Order Order na kayo. Ay, nasa... PM nyo lang kami. PM nyo lang kami kung gusto nyo mag-order. And Jem Prince. Sa Yun. mga solid yan. Sa mga ano natin dyan. Engineering and architecture industry. Yun. Yan. Ingat. Thank you for watching, guys. See you sa next episode. Peace. Paulis. Yang Alzheimer's, high table sa t-shirt. Sabog ko lahat habang nasa loob ng skirt. Sa bulsa may bird. Malupit na since bird. Kasama puro big bird. Yang Alzheimer's, high table sa t-shirt. Sabog ko lahat habang nasa loob ng skirt. Habang nasa loob ng skirt.